Tayo para sa mga kaluluwa, mga kapatid, okay? Isama natin yung mga kapatiran natin. Ang mangyari dito, hapon mo sisimba, no? Pagka hindi nakapagsimba ng umaga, hapon, pambihira, no? Tinanghali. Okay. Pag-pray ninyo, mga kapatid, yung mga areas ng mission na outreach natin, dyan sa may San Roque, bubuksan yan. Pagkatapos, ano sinabi ko na lugar? San Roque, pagkatapos De La Paz. De La Paz, para Antipulo yan. Pagkatapos isang binangunan uli. Pagkatapos may mga areas pa, no? Bali, 8 areas po ito na pwedeng bubuksan. Yung kay Brother John, doon sa Mayhay. Mayhay doon dyan, Ondoy. Mayhay? Okay, so Mayhay ay dito. Okay, so bubuksan po yan. Tayo po ay tumayo, mga kapatid, at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ibubuksan po natin ating mga Biblia. Dito po tayo sa Matthew chapter 22. Matthew 22. Pag nakita na, maaari po tayong tumayo at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Verse number 37 hanggang 40. Okay? Matthew chapter 22, verse number 37 hanggang verse number 40. Nakita niyo na, mga kapatid? Okay, basahin natin ito. Ready? Read. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 8. This is the first and great commandment. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. I pray, dear Father, na kayo po mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. At hari nawa, ang salita niyo'y manahan at magiging kalakasan po namin ito sa aming pong buhay. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa madami sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Diyos na baligtas. Amen. Okay. Please be seated. Kaninang umaga, we discuss about Christian love. Kasi po, mga kapatid, alam nyo, bakit mahalaga po ang Christian love, pag-ibig? Pag wala pong pag-ibig, kanina we discuss ng pag-ibig is more powerful or more important than prophecy. Love is more important than knowledge. Kahit ikaw ay knowledgeable, matalino ka, but you have no love, you are nothing. You're useless. So love is important than faith. May pananampalataya ka, and yet, wala ka ng pag-ibig, sayang lang din. Okay? Ngayon po, yung word na love, lagi natin yan ginagamit araw-araw. Ano yun? I love my car. I love my my phone. I love my house. Ang dami natin gamit sa pag-ibig eh. Nakuha niyo, mga kapatid? Kahit yung mga tao, pag nagpunta sa mall, I love my dog. Di ba? Dala-dala yung aso eh. I love my cat. Dala-dala yan. My goodness. Oh, ano ba? Nakalimutan na yung kahalagahan ng pag-ibig. Sa mga estudyante, kaya niyo bang sabihin, I love my studies? Sa mga anak, kaya niyo bang sabihin, I love my mother, I love my father? Oh, di ba? So sometimes, yung word na love ay masyado nang mababa ang kahulugan. Minsan sinasabi natin, I love my work. Laging nandoon sa trabaho. Pero wala simbahan. Di ba? I love my business. Pero walang pag-ibig sa Diyos. Nakuha nyo? Dito inutos po ng Panginoon. Tingnan nyo ha. Verse number 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with what?
With all your heart, mahalin mo ang Diyos. With all your heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Mahalin po natin ang Diyos. Lahat pala ng pag-ibig natin, dapat sa puso, laman ng puso natin ng Diyos, laman ng yung lakas natin, gagamitin natin yan para sa Diyos. Yung ating pong kaluluwa, ang galing, ano? Puso, kaluluwa, at isip. Mahalin natin ang Diyos. Pag kayo tinanong ko, ano nga sa puso nyo ngayon? Parang labahin yata. Maglilinis sa bahay. Yung laman ng puso eh. Ang laman ng puso ninyo. May estudyante. Mangopia. Sa may mga Judith. Anong laman ng utak? Kung ano na lang, di ba? Yun po yan, mga kapatid, ang problema natin. Di ba? So ngayon po, ang nais ng Diyos, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Dapat laman natin yan. Pag tayo po ay nasa kalsada, dapat mahalin natin, isipin natin ng Diyos. Pag tayo po ay nasa trabaho, mahalin natin, isipin natin ng Diyos. Everywhere you go, because God is everywhere. Ito mo yung mga Kristiyano sa probinsya. Pag napunta sa Kamaynilaan, hindi na maghanap ng simbahan yan. Sa probinsya, napakatapat niyan. Dito na lang, realidad, naulanan lang ng konti. Yun yung mga Kristiyano na dinidid masyado yung sinabi ng Panginoon. Ye are the salt of the earth. Dinidid. Ay, asin pala ako. Hindi ako muna magsimba ngayon. Kasi baka matalsikan ako ng ambon ba? Matunaw ako eh. Problema ng Kristiyano, di ba? Dinibdib yung pagiging asin. Sa Biblia, mga kapatid, marami pong about love. So, babasahin ko lang dito about love. Ito. Yung pag-ibig po, mga kapatid, una, yung common word ng pag-ibig. So we are going to discuss three kinds of love this morning. Three kinds of love. Yung una po, yung common po natin dito na sinasabing phileo. Phileo. So ito po, yung love na yan is from the Greek word na tawag niyan ay phileo. Ano ibig sabihin yan? Referring more to the affection and friendship. Ibig sabihin nito, brotherly love. Okay? Affection and friendship. Minsan, itong love na ito, mga kapatid, it is translated as kiss. Yung paghalik ba? Diba? Yung halik na yan, delikado yan. Yung word na kiss. Sa mga kabataan, maraming buntis ngayon. Bakit? Ang definition kasi ng kiss, yung K-I-S-S, ang tawag niyan, keep it simple, stupid. So yung mga kabataan, kunting halik, buntis na. Kaya yung mga kabataan, mag-iingat kayo. Huwag kayong magiging stupid. Simple lang, halik lang. Sa Matthew chapter 26, tingnan nyo, Matthew 26, verse number 48, ano sabi ng Panginoon dyan? Matthew 26, verse number 48, ang sabi po dyan, now he that betrayed him, si Judas po ito, ang sabi dyan, gave them a sign, binigyan sila ng sign. Anong sign? Saying, whomsoever I shall kiss, the same is he, hold him fast. Noong araw, siyempre, kaya nga itong paghalik ni Judas, halik ito ng kaibigan eh. Delikado yung halik ng kaibigan. Minsan pala, katrahiduran yan. Naka nyo? Mag-ingat kayo pagka hinalikan kayo. Baka sabihin, last kiss ko na to.
Patay kang bata ka. Diba? Yan po yan. Hinalikan. Nagbigay ng warning itong si Judas. Sabi niya, pag nakita nyo kung sino yung aking hinalikan, yun, hulihin nyo. Kiss of a friend. That is a kiss of betrayal. Akala mo hinalikan ka dahil close kayo? Hindi. Oh. Betrayal yun. Yung filio, mga kapatid, na pag-ibig, brotherly love, nakita natin yan noong panahon po, noong kay Lazarus, tingnan nyo ha, yung pag-ibig ng Diyos sa tao, God's love to mankind. Kita nyo, John chapter 11. John chapter 11, verse number 3. Anong sabi po dyan? 11:3. Ang sabi po dyan, therefore, his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Yung iyo pong mahal na kaibigan, yung mahal niyo po na membro, yung mahal niyo po na na disipulo, yung mahal niyo po kapatid, anak niyo sa pananampalataya ay ito ha, masakit yung puso ko. Kaya ito, babe. Laki ah. Yan. Okay. Yan nyo ha. Ang sabi ng mga kapatid, si Martha at si Mary. Kasi nakalagay dyan, therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Yung mahal. Hindi naman masamang mapakita ng pag-ibig. Di ba? Kaso lang sa mga magulang, huwag kayo masyadong ipakita pag-ibig sa isang anak. Dapat pantay. Yung damit ng anak ko, si Charles, makwento lang to ha, binibigay ko sa pangalawa. Tapos, nung ipangatlo, binigay ko rin sa pangatlo. Sabi ng bunso, parang luma na to ah. Tama, ano. Kasi puro lalaki eh. So, sa panganay, reklamo siya eh. Sabi nung niya, bakit si Kuya Charles ang binibilhan? Diba? So, unfair nga naman, ano? Kaya dapat, pag nagbili, bilhan na lahat. Alam niyo, kapatid? Kaya walang gulo. Ngayon, yung word na filio, yung word na filio is combined with other words to describe various kinds of love. So, iba't ibang klaseng pag-ibig. Various kinds of love. O, tingnan nyo ha. Una. Yan. Kasi, yung una, Philadelphia. What is Philadelphia? Philadelphia refers to brotherly love. Yun po yun, Philadelphia. Brotherly love. O, mahal ko si Brother Teresa. Philadelphia yan, brotherly love. Mahal ko yung mga kapatid ng mga nandito, mga kakalalakihan. Brotherly love yan. Kaya sa Amerika, mayroon pong doon, estado po, ang tawag po niyan, Philadelphia. Ibig sabihin, yung mga pilgrims noon, tayo pilgrims tayo, di ba? Pilgrim Bible Baptist Church. Yung mga pilgrims na galing po ng Great Britain, pumunta po sila doon sa Newfoundland, which is called America, to start their religious freedom so that they could able to worship God freely. Ang tawag nila doon sa lugar na yon, Philadelphia. Ibig sabihin, let brotherly love continue. Ngayon, ang daming nakatira sa Philadelphia, maraming nakawan, maraming mga marites, maraming patayan, hindi naintindihan anong ibig sabihin ng Philadelphia. Na dapat magkasagian lang, barilan. Kita mo yan? Pero nakatira ka sa Philadelphia.
Dapat noon, Philadelphia ka, alam mo na ikaw ay, ang meaning pala noon, brotherly love. Oh. Doon, kina Brother Ramil, ang daming mga street doon. Singapore, Canada. Alam nyo yung street doon na magulo? Yung street na magulo, Brad? Ha? Russia? O magulo. Yung magugulo na lugar, Russia. Mga war freak eh. Sipin mo yun. Sa dami-daming ano, di ba? Yung lugar na yun, Russia, magulo. Oh. Di ba? Yun po yan. Romans chapter 12, verse number 10. Ano sabi dyan? Romans chapter 12, verse number 10. Ano sabi? Be kindly affection one to another with what? Brotherly love. Or brotherly love. In honor, preferring one another. So brotherly love. That is Philadelphia. Mahal mo yung kaibigan mo. Brotherly love. Okay? Pangalawa, philotiknos. Anong ibig sabihin nitong philotiknos? Refers to the love of children. Kaya kayo mga nanay, mga tatay, mahalin nyo mga anak ninyo. That is called philotiknos. Yung po ay makita natin sa Titus chapter 2. O, tingnan nyo mga Bible nyo, Titus chapter 2. Verse number 4. Ang sabi dyan, that they may teach. Kayong mga nanay, you may teach the young women. Turuan nyo yung mga bagong may asawa to be sober, to love their husband, and to love their children. Philotiknos yan. To love their children. Love your own children. Another one. Philandros. Yung philandros, mga kapatid, refers to the love of husband. Kayo mga babae, the moment you love your husband, that is philandros. Okay? The same verse. Ano nakalagay dyan? Verse 4 binasa natin. Young men, women, be sober, to love their husbands. Mahalin nyo ang mister ninyo. Okay? May nakalagay din. Husband, love your wives. But your wives, you love your husband too. Okay? Another one. Sabi nung nagpa-counsel sa akin, Pastor, hindi ko na talaga matiis yung mister ko eh. Misis pala, misis. Hindi ko na matiis yung misis ko. Lagi kami magkakaaway. Gusto ko na siyang hiwalayan. Siyempre yung lagi nag-aaway. Pag nagluto kami, away. Pag kumain kami, away. Pag nag-usap kami, magsimula kami ng lambingan, mga 10 minutes. Kasunod noon, puro away. Ayos siya. Sabi niya, ano kaya gagawin ko, Pastor? Hiwalayin ko na siya eh. Sabi ko, hindi. Huwag mo hiwalayan. Ang gawin mo, huwag ka na magluto para walang away. Pangalawa, huwag na kayo magkwentuhan para walang away. Fix mo na lang. Pangatlo, huwag ka nang kumain para walang away kasi mamatay ka na eh. Sabi niya, pambihira ng mga advice yan. Oh. Sabi niya, hindi pa sa hiwalayin ko na talaga. Hindi ko na siya matake na misis ko. Sabi ko, Brad, pag hindi mo na siya mahal bilang misis, mahalin mo siya bilang kapitbahay mo. Kasi sabi ng Bible, love your neighbors. Hindi ko na nga siya makayang mahalin kahit kapitbahay eh. Walayan ko na. Ay Brad, mahalin mo na lang siya bilang kaaway. Bakit naman, Pastor? Nasa Bible yan eh. Love your enemies. Kaya pag nakita mo ang misis mo, she is your enemy. Love her. Ayos yan, di ba? Wala kang kawala. Hindi mo pwedeng hiwalayan ang misis mo. O, di ba? Yun. So, ano dito mga buded? Pang-apat. Philanthropia. Yung word na philanthropia, ang ibig sabihin niyan, refers to the love of mankind. O, di ba? Verse number 4. Titus chapter 2, verse number 4. Ganun din, di ba? Mankind. Oh. Ano ibig sabihin nito? Kaya marami tayong mga philanthropists. Ito, may mga negosyante dito rito.
pagdating ng araw, you will be called philanthropist. Halimbawa, si Brother Ramel, mag-sponsor ka sa mga gawain natin dito. Tingnan niyo ha, sa mga negosyante natin. Final Club, pag pinagpala kayo, tuturuan ko kayo paano gamitin yung salip na doon kayo mag-tax sa gobyerno. Paano kayo magkaroon ng tax exempt. Diba? Yun. Gagamitin niyo yan. Kita mo yung malalaking mga corporation, may sarili silang foundation. Nakuha nyo? Yung pera nila, umiikot lang sa kanila. Masakap nito, habang umiikot, nangunguha pa. Nakuha nyo? May bagyo. Lalagay lang naman, di ba? May bagyo. Nasira ang bahay ni Terso. Pambihira, no? Yan. May mga tulong. Yan yung mga pinapasa sa television, di ba? Yung mga, may mga karamdaman, di ba? Kailangan ng operasyon. Alam niyo na, ibig sabihin nun. Humahakot siya ng mga milyones. So, sa harap na maubos, lalong palaki. Palaki. Ang church natin, ang dami nating ministry na pwedeng tulungan. Halimbawa lang, children's ministry, feeding yan eh. I-charge mo yan as feeding. Di ba? Nagpakain ka. Halimbawa, papakain. Dito, pakain. Mga bata, di ba sa October 19, meron tayo, mga bata. So yung mga bata, papakainin mo. Halimbawa, sponsor ng Jopros. Yun. Jopros. So para matuwa si Brother Ramil, yung mga lagyan ng mga pagkain, may nakalagay doon, Jopros. Tapos sabihin na ng mga bata, thank you sa aming sponsor, Jopros. Marketing. Di ba? Di ba? Ganun yun. Di ba? Kay Brother Ray. Ganun din. The same. So, ibig sabihin, bakit ka patutulong sa labas? Meron ka namang mga agency gawain sa loob ng church na pwedeng tulungan. Maliwanag ba mga kapatid? Di ba? Kasi tayong tao, meron tayong puso na tumulong sa iba. Pag nakita natin sa TV screen, ay kawawa naman pala yun. Kagaya kahapon, social media, itong magkakapatid, walang nanay, walang tatay. Hahanapin ko, saan kayang lugar ito? Baka pwedeng magpadala ng pagkain, di ba? Naawa ka, hindi mo kano-ano, nakita mo eh. Nadama mo yung problema. Naku, hindi ba mga ang ibig sabihin? Yun po yan. Naawa ka. Nakasalubong ka dyan, nagpapalimos, matanda na. Huwag lang yung sa junction, kasi ano yan eh. Nagkaroon transformation yan. Mga ano dyan, yung mga, ang gagaling panggap na mga stroke, di ba? Ganun. Talag ka naman, may mga uling-uling dito eh. Ang galing nila mag-make up, ano? Pambihira. Nagbigay ako ng umaga. Tinahapunan, tinitingnan ko. Abay, pumunta lang doon sa kabila. Kinuha yung kanyang, yung kanyang bag. Nagsuot na ng, ng pulo, ng pulo eh. Sabi ko, pambihira. Naloko ako doon Mga transformer pala ito. Pero pagka umaga, ang galing mag-arte eh. Parang totoong mga naka-stroke eh. Kaya nung tumabi sa akin, sabi ko, pikit. Sarap pipitin ang ilong nito eh. Ang galing umarte eh. May pagkaganyan, panloloko yan. Nakuha niyo, kapatid? Dati, nung wala pang CCTV, umaakyat yung mga yan sa mga bus. Kami po ay nagkaroon po ng mas leo po yan. Nagsarap po ang aming kumpanya. Ang galing mga salita eh. Pinag-aralan nila yan. Pagkatapos kunting tulong lang po, siyempre, yung bus, sa isintang laman, siksikan pa, di ba? Ang bus pa naman sa Pilipinas, hindi sa isintang laman, 100. Bag yan, tag-piso-piso. Isang akyat lang, piso-piso yan, may 80 yan. 10 bus, my goodness, may 100 siya. Mas malaki pang kinita doon sa nagtatrabaho. Kuha mo yan. Min-interview nga ako na nagpapalimos eh. Sabi ko, Boy Lika, tatanungin kita, magkano na pera mo? 3:00 ng hapon. Kunti pa lang po, sir. Magkano? 600 pa lang? Walang hiyang buhay yan. Bata yan Namamali mo, 600. Kung magkaabutin pala ng gabi yun. Kasi lang, pag ang mga bata kasi nagbibigay ako,
Alam niyo kung bakit? May kasunod ako dyan eh. Yung isa, yung kaharap ko, nagbigay ng Dunkin Donuts. Dunkin Donuts. Lumapit yung pangalawa, walang may bigay. Alam mo, hinabol ng bato. Binato yung kotse. Sabi ko, naloko na. Kaya mula noon, sabi ko, kahit pati sa piso, bigyan mo. Kasi meron sila mga sinyas. Pambihira, no? Ibig sabihin, nagbigay ito. Pag walang bigay, kita mo yung pick-up. May mga may mga guhit yan eh. Pag hindi ka nagbigay, simple lang yan. Guhit yan. O, may mga guhit yan. Ganun ka agad, oh. O. Kaya kita nyo, pick-up, may ganon. O. Ibig sabihin nito, kuripot, letter K. Pambihira, pambihirang buhay. Ang bigay ka kahit piso lang. Kaya pag may mga bata na, bigay ka agad. O, misis ko reklamo, bigyan mo kasi dadami na yung guhit natin eh. O. Masakla pa, yung mga nangumihingi dyan, sisilip yan. Tinted nyo di ba? Pag silip, takbo si pastor! Tinuturuan nyo pala. Takbo yan. Di ba? So, yan po yan mga kapatid. Pag ilan na yan, Ate, ilan na? 4 yan? Philanthropia ba yan? Oh. Philanthropia, ibig sabihin, love of mankind. O ano pa? Philotheos. Yung Philotheos refers to love of God. So, magmahal mo yung Diyos. Maulan, nagsimba ka, mahal mo ang Diyos. That is Philotheos. Di ba? Hindi ko nabasahin yan. 2 Timothy chapter 3, verse number 4. Pang-anim. Philagatos refers to the love of good. First, love of good. Titus 1:8 yan, mga kapatid. Okay? Yung mahilig ka magano, may girlfriend ka na Pilagatos, mahilig sa goods, nako, delikado ko niyan. Another one, Philosiknos, refers to love of hospitality. Ibig sabihin, meron mga tao na hospitable, magalang ho, mga kapatid. Magalang makipag-usap, meron naman tao hindi magalang. Kaya ganito yan sa larangan ng pag-ibig, tingnan nyo sa larangan ng pag-ibig, tayong Pilipino, may kanya-kanya po tayo ng kultura. Pag doon ka sa Negros, Iloilo, malalambing mga tao doon. Galit na, malambing pa rin. Pero may mga lugar naman, halimbawa ng Higakit, nag-uusap lang, nagsisigawan na. Uusap lang yun, normal yun. Mga high-techs lang yan. Akala mo mayroong gira? Diyan nagmana yung nanay ko eh. Kaya mahal na mahal ng tatay ko yun eh. Kasi high-techs lagi. Yung problema lang, minana ng kapatid kong babae. Buti na lang, tinagaan ni Brother Edgar eh. So, parang music na sana niya, sa taingan niya eh. Diba? Music. Ako nga, nangasawa ng tahimik eh. Hindi pala. Tiki pala yon. Akala ko tahimik lang. Hindi pala totoo yun eh. Okay. Yan po yan Another kind of love. Philaotos. Philaotos yan Ang ibig sabihin yan, refers to the love of self. Kaya yung mga tao na mahal nila yung sarili nila at mahilig magano yan, makiusap, makiutos, ang tawag noon, Philaotos. Sa Tagalog yan, palautos. Di ba? Palautos. Alam niyo na, pag ang tao mahal niya sarili niya, palautos. Yun. Palautos. Love of self yan. 2 Timothy chapter 3 verse number
3 verse number 2. Ano sabi diyan? For men shall be lovers of their own selves. Kita mo, mga selfie natin. By the way, tayo mga Pilipino, mahilig natin pinupost yung ating mga achievement, ano? Mga pagkain, pinupost natin yan. Di ba? Mga mukha natin. Kaya minsan pag mayroong mga tao na friend request sa akin, pag tinignan ko, puro mga mukha nila, hindi ko tinatanggap eh. Wala kang makita kundi mukha nila eh. Di ba? Iba't ibang lugar, nasa ganito, ganyan. Puro mukha nila. Kaya hindi ko tinatanggap yun. Delikado. Mga kapatid ha, nasa panahon na tayo that men shall be lover of their own selves. Another one, Philidonos, refers to the love of pleasure. Kaya may mga tao na lang talagang grabe pag nagsugal. O, di ba? Bibinta na bibinta yung bahay. Kaya sabi nga, di ba, sa social media, dati po, sabi niya, salamat po sa bagong motorsiklo. Dati po, Montero ako. Natalo sa sabong, kaya motor na lang. Dati po, may bahay ako. O, di ba? Natalo sa sabong, ngayon ang upahan na lang. Grabe. Kaya mag-iingat kayo. Maraming tao ganyan, di ba? Mahilig sa sa tong-it. Wala nang kain-kain, tong-it lang. May tao naman mahilig sa sabong, may mga tao naman mahilig sa inom. Diyan sa eskwelahan nila ng mga anak ko. 4 yan sila. Umaga pa lang, sasabihin sa akin, brother, tagay lang kami. Alas 7 ng umaga, nagiinuman na 4. Baka meron po kayo dyan, brother, tawag doon? Pulutan. Siyempre, ayoko naman magkaroon ng kaaway. Sabi ko, pulutan lang ha. Opo, brother. Bibigyan mo 100 pulutan. Para walang gulo. Kasi alam nyo, yung L3 doon ng Mother Church natin, basag yun yung salamin. Iniisip ko, baka hindi nagbigay na pampulutan sabi ko, delikado yung sakyan. Mayari ito rito. Kasi nandoon na sila sa harapan, di ba? Kaya, brother, bigay ka lang. Alam mo, may protection yan. Nagbigay ka ng konti. Pagbalik ko, brother, binantayan namin yung sakyan mo. Walang makalapit dyan. Ay salamat po. Di ba? Nung katagalan, di nakuha mo na yung loob. Sabi ko, mga brother mga pare, mag-ingat-ingat kayo si umaga, inom na. Baka mabawasan kayo ng isa. Ay, namatay nga. Namatay yung isa. 3 na lang sila. Brother, tama yung sinabi mo Nabawasan nga kami isa. 3 na lang kami. Sabi ko, magdahan-dahan na kasi kayo niyan. After 3 months, nawala yung isa. Patay na. Brother, 2 na lang kami. Ay, itigil nyo yan. Kaya mula noon, wala na doon. Tumigil Ang hilig, tuwing umaga, inom. Lover of pleasure yan. Di ba? Ang tao may kanya-kanyang gusto. Mayroong ibang tao gusto sa mga beach. May ibang tao naman gusto sa kabundukan. May ibang mga tao gusto ng bisyo. Kita mo kayo dumaganap yung droga? Bisyo yan. Pleasure yan Kaya mag-ingat tayo mga buded. Okay? Ngayon, tatapusin ko na. Pagod na ako 3 yan, kaya 2 na lang. Ba't kaya pag nakakaedad, napapagod na, Isipin nyo, kung kayo nga nakikinig, napapagod din sa pakikinig. Ako napapagod ako. Walang salita. Isipin nyo yan. Lulubat na ko Dati-rate, kaya ko na sunod-sunod na 3 salita, hindi na Ihilo na Sa pangalawa na lang, mabuded. Pangalawa. Pero pero pangalawa. Yung pangalawa, hindi yan natin. Agapao. Which is agape. Agape. Ang agape, mabuded, from the Greek word niyan,
Ito yung tinatawag na Greek word most frequently translated love is agapao or agape, referring particularly to a giving. Ang tawag nito sacrificial love. Ang tawag nito agape love is divine love, pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya po makita natin yung John 3:16 na ang Panginoon ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Isipin nyo, yung anak mo, ibibigay mo. Sino dito sa inyo pag may anak kayo? Ibibigay nyo sa Diyos. Noong lumang tipan, itong 1 Samuel. Tingnan nyo. Itong si Elkanah, meron siyang dalawang asawa. Noong araw kasi, acceptable yan sa society. Ngayon, hindi pwede. Di ba? Kasi pag dalawang asawa mo, ang isa doon, kabit. Di ba? Pag may pangatlo ka, sabit. Ang tawag sa atin dito, kabit. Pero pag pumunta kayo ng Hong Kong, ang tawag noon, tri-bike. Sabi ko, nag-interview ako, nasa Hong Kong kami, misis. Sabi ko, anong tawag po dito sa kabit? Ay, tri-bikers po yan. Sir, tri-bikers. Okay pala. Tri-bike pala yon. Di sabi ko, tri-bike. Ikaw, may tri-bike ka. Tri-bike ka rin. Hindi ko masabi. Di ba? Hindi niya masabi na tri-biker siya eh. So, yun po yan ang tri-bike tawag. So, ibig sabihin, bawat lugar, mayroong tawag doon sa kabit. Okay? Ito, ang unang pangalan ay si Hana, ang pangalawa ay si Piniha. Itong si Hana, mabatid, wala po itong anak. Walang anak. Nag-pray siya sa Panginoon. Anong prayer niya? Verse 11. And she, 1 Samuel chapter 1, verse 11, sabi niyan, and she bowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt thou give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall be no razor come upon his head. Pangako ito. Kaya itong si Samuel, mahabang buhok. Halimbawa lang. Sipin mo kung 40 years old ka. Nung ako po'y 17, 18 years old, ginagaya ko si Bad Boy. Diba? Michael Jackson. Ang buhok ko, nakaganon. Ito rito, yan. Pag gano'n, di ba? Hanggang dito, yan. Tingke yan, kulot yan. Haba yan. At nag-breakdance ako lagi nung araw. Di ba? Ang bihira. Sabi ni Teresa, sampol na pastor. Mga breaks dancer tayo nung araw eh. Kaya yung anak ko, si Joshua, gumaganon-ganon yan eh. Mga moves niya eh. Sabi ko, pabihira, no? It runs in the blood pala yun. Kaya, yun po yan. Nung nagkaroon ng anak si Hana, ibinigay niya sa Diyos. Tayo, yung mga anak natin, saan natin binibigay? Sa mundo. Kaya dapat yung mga anak natin, ibigay natin sa Diyos. Ipag-pray nyo lagi yan. Panginoon, itong anak ko, hindi ko kaya yan eh. Hindi ko kaya baguhin yan eh. Sa tanda ko na ito, hindi ko pa rin alam kung paano magiging tatay. Are you listening? Hanggang ngayon, pinag-aralan ko pa rin. Pero noon, nangako naman sa Panginoon, Panginoon, pag namalo ako, hanggang 8 years old lang. Ayoko na mamalo pagka more than 8 years old. Kaya mula 8 years old, wala nang palo yan mga yan. Hindi ko na napapalo. Pero tatay ko, never yan namalo. Tinanong ko yan, nung maliit pa ako, ba't hindi ka namalo pa? Sabi niya, ba't ko napapaluin? Anak kita eh. Mas matino yung tatay ko kaysa sa akin. Diba ako namalo, siya hindi eh. Diba?
Pero ang napalo lang yan, si Johnny at saka si Ellen. Ah, si Ellen yata, hindi ano? Hindi ano? Napalo? Oh. Si Johnny, parang napalo yan eh. Pero ako hindi ako napalo. Aywan ko lang kung napalo to. Pero hindi namamalo yung tatay namin. Hindi kagaya ng ibang mga tatay, di ba, namamalo? Hindi. Typical na mga bata, pag galing sa laro, nagmumurahan. Mumura, di ba? Minsan nadadala sa bahay. Pag ginawa mo yung malita, bad words, yari ka, sisilihan ka ng nanay namin. Sinong malakas kumain ng sili sa amin tatlo? Yung bunso namin. O yun, maraming sili. Nasanay eh. Okay. So ito po yan mga kapatid. Ha? Yung agape na yan, it indicates a direction of the will and finding one's joy in anything. This kind of love, itong pag-ibig na ito mga kapatid, yung agape love, ang resulta po ng agape love, ito po yan, love toward God. Mahalin mo yung Diyos. That is agape love yan. Ikaw ay magsimba. Agape love yan. Ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Agape love yan. Yung business mo, yung trabaho, isinuko mo sa Diyos. Agape love yan. Yung buhay mo, desisyon mo, yung pamilya mo, isinuko mo sa Diyos. That is agape love. Sarili mo, sinuko mo sa Diyos. Agape love. Nagsimba ka. Sunday after Sunday, that is agape love. Ayaw mong man-miss ang Panginoon. Maraming Kristiyano, bakante ngayon. Ang memory verse nila, though I am absent in the body, but I am present in the spirit. Kaya katabi niyo, mga espiritu yan. Mag-ingat kayo. Bakit? Kasi may online naman eh. O, di ba? Wala na tayong online. Kasi nasira yung ating page ba yun? Ang dami na dami na yata ang followers noon, di ba? 10,000 ng followers noon eh. Kaya tuloy, wala na tayong page ngayon. Nahack eh. Ano pa mga kapatid? Love other Christians. Yun po yung John 13 verse 34. Mahalin mo yung kapwa mong Kristiyano. Magkakaiba ho tayo dito mga kapatid. Kami nung araw, ako nung araw, nung bago pa ako dito, hindi ako maintindihan ng mga tao rito. And I hate Tagalog. Pag nagsalita yung Tagalog, masakit sa tainga ko. Ay, Brother Bong, kumusta ka na? Ayaw ko ng malumanay na salita. Kasi nasanay ako ng ng salitang high pitch. Hanggang sa bahay, inaaway ako ng 2 anak ko. Galit ka na naman, Dad? Hindi ako galit. Normal na nga yan eh. Ano ba yun? Normal na eh. Akala nila pag nagsalita ko, galit. Hindi ho. Buti na lang kayo mga kapatid, sanay na kayo sa akin. Hindi ako galit. Normal na yan. Napagtyagaan nyo ako. Inisip nyo na lang, may high blood na naman sa pastor. Yun po yan, di ba? So dahil mga Pilipino, dito sa Pilipinas, magkakaiba po ang lingwahe natin. Mayroong malumanay, may malagsa, mayroong pabagsak ang salita, pabalagbag ang salita, kaso lang intindihin natin, tayo po ay mga Pilipino. Dito po sa loob ng church, iba-ibang lingwahe meron tayo. Di ba, Rogelio, saka si Edgar, taga Negros yan eh. Oh, maganda ang salita nila. Pagdating sa akin, warpreak yung salita ko. Di ba? Oh. So may kanya-kanya. Kaya magmahalan tayo, magunawaan tayo. Know the person you are communicating with. Alamin mo. Bakit siya ganyan magsalita? Taga-ano pala yun. Okay? Intindihin mo. Kahit mga Kristiyano tayo. Last mga kapatid, agape love. Love all men. Mahalin natin lahat ng tao. Ito po yung sabi sa Galatians chapter 5, verse number 14. Ang sabi po dyan,
verse number 14. For all the law is fulfilled in one word, even in this. So lahat ng batas, ano ba yung batas? Ang daming batas ng tao, fulfilled in one word. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin mo yung kaibigan mo, mahalin mo yung kaaway mo, mahalin mo lahat as yourself. Kaya mo yan? Hindi. Kaya ko yon? Hindi. Paano natin maging kaya yon? It's only by the grace of God. Amen? Kung wala po ang banal na Espiritu sa puso natin, hindi natin kaya yan bilang tao. But because of the love of God na nasa puso natin, di ba? Yung yung 1 John, maganda lang muna ko ha, 1 John. 1 John chapter 4, as we close. Ang sabi dyan, verse 19, we love Him because He first loved us. So kaya natin mahal ang Diyos kasi siya naman ang una. If a man say, sabihin ng tao, I love God, mahal ko ang Diyos, and hated his brother, he is a liar. Sabihin mo, mahal ko ang Diyos, pero kaaway mo yung kaibigan mo, you are a liar. Bakit? For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? So, huwag tayo maging sinungaling. Sabihin mo, mahal ko ang Diyos, hindi makita yan sa kapwa mo, hindi makita sa sarili mo, you lie. Kapag sinabi mo, mahal ko ang Diyos, makita yan sa ating dealings with other Christians. Amen, mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, by this ye shall know that ye are my disciple indeed, that ye love one another. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala niyo po sa umaga nito. It's all about love. Napakaraming klaseng pag-ibig. Wala pong taong 100% or perfect doon sa pinag-aralan natin ay nasa atin. Pwede mong sabihin, mahal ko ang nanay ko. Well, that's fine. Pwede mong sabihin, mahal ko ang kapwa ko. Well, that's fine. Pwede mong sabihin, mahal ko ang Diyos. Well, that's good. Pwede mong sabihin, mahal ko ang church na ito dahil ito'y tinatag ng Panginoon. That's great. Mahal ko ang kapwa ko. Prove it. Kaya mga kapatid, walang perfecto sa atin. Ako hindi ako perfecto eh. Tayo din. It's only by the grace of God that we can love other Christians. It's only by the grace of God that we reach this far. Nandito tayo, napatuloy tayo. It's only by the grace of God that you are going to love your family. You are going to love your work. You are going to love what you do. It's only by the grace of God. It's only by the grace of God that you are going to forgive. Habang lahat ay nakayuko at nakapikita mo tayo, there's something for you and you are reminded of love. Pag-ibig. Pag-ibig ang susi ng lahat. Yung pananampalataya mo, useless yan pag wala kang pag-ibig. Yung katalinuhan mo, lahat ng tinatangkilik mo, wala yan
if there is no love. And we become nobody if we don't know how to love. Therefore, you are going to ask God, Panginoon, ilagay niyo po sa puso ko, mahalin ko yung mga kaluluwa. Mahalin ko yung ibang tao na hindi kaya-aya at madakay ko sa iyong paanan. Sige po mga kapatid, if God has something for you today and God is reminding you, you can come, kneel down, and talk the Lord prayer right now. Sige po. Thank you, Father, for your reminders to us. Halinawa, ngayon nalaman namin na kayo po ang author ng pag-ibig. Tulungan namin mahalin sarili namin, pamilya namin. Ang pagmamahal sa sarili ay pag-iwas sa bisyo, pag-iwas sa mga makamundong bagay na nakakasira ng ating pag-iisip, emosyon, at physical na anyo. Heavenly Father, we ask today for our brothers who are weak, nanghihina, palakasin, may karamdaman, pagalingin, walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Mga kapatid po namin na kung saan ay lagi nabibigay, ingatan niyo po sila. Mga kapatid po namin na kung saan ay nasa pag-aral, bigyan ng katalinuhan. At hari nawa, bawat ay sa amin, ay tapat, patuloy ng galingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin pinakasalamatan sa matamis sa Kristo sa aming Diyos sa baligtas. Amen. God bless us all.